Hello, magandang araw sa inyo mga bro. Bali ang topic natin ngayon ay power supply. Power supply to ng LG na LCD TV para sa 32 inches mga bro. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gumagana. Kaya ang topic na ito ay para sa inyo na meron ng kaalaman sa electronics. Alam na ninyo yung basic ng electronics. Bali itong yun nga mga bro, para sa LG ito na 32 inches. Itong power supply na ito ay meron siyang tatlong bahagi. Ito yung unang dadaanan ng supply. Itong circuit na ito yung PFC circuit. Ito naman yung sa standby supply. At saka ito naman yung para sa main supply natin. Dito yung nanggagaling yung main supply na 12 volts para sa main board at saka 24 volts para sa inverter board. Okay? Yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba itong gamit nitong circuit nito. PFC circuit. Okay, ang meaning ng PFC mga bro ay yan, ano ko sa screen. Power factor controller or power factor correction. Doon pa lang malalaman nyo na kung ano yung trabaho ng circuit na ito. Bali ang gamit ng circuit na ito mga bro ay kino-correct niya o kaya kino-control niya kung meron mang abnormality dito sa supply sa AC line. Kumbaga yung supply dito sa main filter capacitor ginagawa niyang stable. Yan mga bro. At saka i-search nyo yung PFC, medyo marami yung meaning yan. Yung PFC circuit ginagamit din yan sa mga UPS, yan mga power supply. Itong PFC circuit din mga bro ay nakakatulong din to sa pagre-reduce ng reactive power or noise na nanggagaling sa mga induction welding machine at equipment na may electrical motors. Yan. Saka ginagawa din niya mga bro, pinapataas niya din yung voltage dito sa main supply, dito sa main filter capacitor. Kumbaga yun, ginagawa niyang stable para sapat yung supply na kinakailangan nitong main power supply natin, ito na pinanggagalingan ng main supply ng 12 volts saka 24 volts. Okay, bali ganito yung ano niya mga bro. Pag sinaksak natin tong AC, pag sinaksak natin yung plug, tapos yunis na natin yung 220 volts. Yan, lapit natin. Yung 220 volts AC, papasok yan dito sa may bridge rectifier diode natin. Yan, tapos mayroon pa siyang dadaanan na isang rectifier diode bago makarating sa main filter capacitor. Tapos may fuse, tapos may supply na din yung MOSFET. Pero hindi pa siya gagana kasi wala pa siyang hindi pa gumagana yung PWM niya. Tapos ito na yung linya kanina, yung voltage na 300 volts. Diretso na yan doon sa may chopper. Ito yung standby voltage. Yung 5 volt, makikita nyo dito na tatlo yung chopper transformer nya. Isa sa PFC, sa main power supply, at saka standby power supply. Yan, yung standby power supply, ito yung regulator nya. Yung PFC, ito naman yung regulator nya, MOSFET, saka may rectifier diode.
Ito naman main supply natin para sa 12 volts at saka 24 volts. Ito yung regulator nya, dalawang MOSFET. Yan, bali tatlong transformer yung ginamit. Okay, yung pagpatuloy natin yung kanina, pag sinaksak na natin itong TV, ang buhay pa lang dito ay itong standby 5 volts natin. Itong circuit na itong buhay. Magkakaroon na agad yan ng voltage na 5 volts. Yung iba wala pa. Tapos yung 5 volts na yan, didiretso yan doon sa mainboard. Tapos dadaan sa mga voltage regulator or DC-DC converter circuit na binubuo ng mga LDO. And then makakarating na yan sa CPU or sa MCU IC natin. Tapos magkakaroon na din ng indicator light natin, kulay red or kulay orange. Saka lang mag-iiba ang color yun nun pag nag power on na, magiging green or blue. Yan. Then yun, pag naka standby power light pa siya, pag pindot mo ngayon ng power on o kaya power on doon sa remote control, yung CPU naman mag-send siya ng power on signal pabalik dito sa power supply via itong linyang yan, power on. Yan. Magko-command yung yung CPU ng power on signal dito. Susundan natin. Yan siya. Dadaan siya ng transistor, tapos dito sa may optocoupler natin. Yan, pag na-send na niya yung signal diyan, tatawid dito sa may primary. May dadaan ng transistor diyan. Tapos yung signal dito, magi-split diyan. Ito didiretso sa PFC. Yung linyang yan, didiretso sa PFC. Tapos gagana na din tong PFC circuit natin. Tapos susunod din yon. Split seconds lang ang pagitan nito mga bro. Mas mauna itong aandar. Tapos susunod na din yung PWM para mag-drive naman doon sa dalawang MOSFET natin. And then gagana na itong main power supply natin. Para yan sa 12 volts at saka 24 volts. Bali yan yung linya. Bali susukatin natin mamaya yung mga voltage niyan. Bali 12 yan ang voltage, 12, 14 volts. Ito yung supply para mag-start up naman itong PWM. Pag nagkaroon na ng 12 volts, 24 volts, yung 12 volts papunta yan doon, pabalik yan ulit doon sa natin, sa CPU. Pagka rating yan sa CPU natin, sa mainboard, yung CPU magse-send ulit siya ng another signal. Yun naman ay yung inverter on or backlight on. Yan, para iilaw naman ngayon yung natin, yung backlight. Itong PFC circuit mga bro, itong PFC circuit, hindi naman lahat ng power supply meron ito. Meron din siyang wala. Ito pagpapansinin nyo, paglagpas ng rectifier diode, didiretso na, tatawid dyan sa another diode. Tapos may supply na yung main capacitor natin. Pero kapag nag-on na itong PFC circuit, 280 volts to 300 volts na supply dito sa main filter capacitor, tataas pa yun mga bro, magiging 390 volts na. Yan, pag nag-switch na itong PFC circuit natin. Saka yung isa pang ipapaliwanag ko dito mga bro, mapapansin nyo, tatlo yung optocoupler nya. Isa, dalawa, tatlo. Sa mga nalilito, kung minsan ang tawag ko dito photocoupler,
optocoupler, parehas din yun mga bro. Opto-isolators, parehas din. Yan, kung mapapansin nyo dyan, tatlo. Yan na, isa, dalawa, tatlo. Bali ito yung feedback circuit nya para sa power supply na ito. Para sa main supply. Tapos, ito namang pangalawa dito. Ito naman yung feedback circuit para dito sa standby power supply natin. Tapos yung pangatlo, ang gamit naman yan ay, yan naman yung responsable para ma-send yung power on signal na galing dyan sa secondary papunta dito sa primary. At saka itong power supply pala mga bro, yung mga may putol siyang guhit na yan. Itong part na to, ito yung cold part. So naman yung hot. Kaya pag nag voltage checking kayo, iba yung cold ground, iba naman yung hot ground. Okay, ano na mga bro, magbo-voltage checking tayo. Tuturo ko sa inyo yung voltage. Kung paano yung actual operation nya. Kung paano siya gumagana. Kung mapapansin nyo dito, nilagyan ko siya ng wire. Nilagyan ko siya ng switch para sa demo natin mamaya. Ito na yung magsisilbing power on nya. Bali, yung resistor na yan ay nakakonect yan sa power on. Isi-switch natin yan doon sa 5 volts, standby 5 volts. Pag switch on natin, ako-connect na yan. Para may off din natin. Yan, ang value niyan ay 1K. Pwede kayong gumamit ng 1K to 10K. Pero pag hindi gumana ang 1K, pwede nyo naman niyang babaan ng hanggang 470 ohms. Huwag nyo lang i-short mga bro yung power on at saka standby voltage. Dahil hindi naman parehas yung voltage ng power on sa standby voltage. Yung iba, sino-short yan. Gagamit kayo ng resistor. Okay mga bro, ipa-plug in natin. Tapos papakita ko sa inyo kung paano tataas yung voltage dito pag gumana na yung PFC. Okay, iaayos ko muna yung mga tester natin. Okay, bali ito na yun mga bro. Yung analog natin, imo-monitor niyan yung 12 volts. Yung supply galing dito sa ano natin, sa power supply, main sources natin. Ito. Tapos yung ano naman, yung orange, yung imo-monitor naman niya yung voltage dito sa main filter capacitor para makikita nyo mamaya yung diferensya pag nag-on na itong PFC circuit. Kasi yung pag nag-on na to mamaya, tataas yung voltage eh. Yan. Tapos itong isa, winapix naman, yan yung pagbo-voltage check natin ng signal. Okay, isasaksak ko na mga bro. Sasaksak ko na itong PSU natin. Yan, bali nakasaksak na yan. Pagsaksak natin, okay, didiretso na yung supply, didiretso na yan sa standby power supply natin. Tapos gagana na tong standby power supply natin. Pa-reading na tayo dito ng 5 volts. Yan o, may 5 volts tayo dyan. Pero syempre hindi pa magpa-power itong main supply para sa 5 volts at saka 12 volts at saka 24 volts hanggang hindi pa tayo nagpa-power on. Gayon din yung PFC circuit kasi wala pang signal dito sa power on. Ito mga bro, pipindutin ko na yung ito na yung pinaka power on nya. Yan, pinindot ko na. Tapos yung 12 volts, yan na sa analog. Tapos yung sukatin naman natin yung 24 volts at saka 12 volts.
Bali ito yung 24 volts. Yan, meron na 24 volts. Tapos yung 12 volts natin, yun nga yung 12 volts natin. Yan. Okay, ililipat natin itong itong ground ng tester natin. Doon tayo sa ground. Tapos magbo-voltage check ulit tayo dito sa may primary. Papatayin ko muna. Yan mga bro, bali nilipat ko na sa hot ground yung negative test probe natin para magbo-voltage check tayo dito sa may primary. Ito bali i-plug in ko, sasaksak ko na siya. Yan. Pagsaksak natin, ito didiretso na dito yung supply na mga 280. Oh, mababa yung voltage ngayon mga bro. Mababa yung voltage ngayon dito sa amin. 250 lang oh. Sukatin nga natin yung AC namin dito. Kasi dito mo sa amin pag lalo na pag gabi, mababa na lang. Yan, naka na tayo, naka AC volt na tayo. Sukatin natin yung AC. Bali ito yung AC nya. Oh, wala pang 200 mga bro, 190 lang. Baba, 196. Kaya mababa din yung nasukat natin kanina dito sa main filter capacitor. Yan, bali sinaksak ko siya ulit. DC. Ito tayo sa DC. Ayan o, 257 lang. Pag naka 220 yung AC voltage mga bro, yung voltahe natin sa AC line, ang masusukat nyo dito ay mga 280 volts to 300 volts dito sa main filter capacitor. Pero ngayon ay nasa lang tayo, nasa wala pang 200, kaya ang reading dito ay 257. Pansinin nyo mga bro, yan 257 yan, hindi pa kasi nag-o-on yan, yung standby pa lang ang buhay. Pero pag nag power on na tayo, mabubuhay na din itong PFC circuit. Yan. Ang isa pang gamit nitong PFC circuit mga bro ay din niya, ini-smooth out niya yung yung pulsating AC current ang gagaling dito sa AC line. Okay, pansinin nyo, nasa 258 volts. Tapos kapag pinower on ko yan, ito yung power on natin. Pansinin nyo yung tester. Pag pinower on ko, yan, naka-steady lang ako sa filter capacitor. Tapos ipa-power on ko siya. Tingnan nyo yung tester. Okay, power on. Magiging 390 na siya. 390 volts. Kumbaga dito pa lang sa dito pa lang sa supply ng main filter capacitor mga bro, stable na yung supply gamit nung circuit na ito, PFC. Rene-regulate na niya yung voltage dito sa may main filter capacitor natin. Yan, tingnan nyo, 390. 390. Kahit na pumalo yan ng 220 volts yung AC natin, 230 volts, 390 pa rin yan. Yan. Hindi yan nagbabago, hindi yan nagpa-fluctuate. Yan yung gamit ng PFC circuit. Okay, i-power. Tanggalin ko muna yung saksakan. Yan. Tapos papakita ko kung voltage checking natin ulit kung paano yung pag-flow ng voltage signal para sa power on. Yan, sinaksak ko ulit siya.
Pag sinaksak natin yan, ito yung tulad nung ginawa natin kanina. Pagsaksak natin, meron ng supply itong main filter capacitor na yan, 260. Didiretso yun sa fuse. Didiretso na yan doon sa transformer para sa standby 5 volts. Kaya pag naka-standby, ang voltage ay nandito lang. Nandito pa lang sa dito sa may collector ng transistor na to. Yan, dyan lang yung voltage. Dito sa base wala pa yan. Saka lang magkakaroon yan pag pinower on na natin. Yan, wala pa. Tapos i-power on natin. Yan, 13 volts. O, nagka 13 volts na yung base nya. Itong base ng transistor, automatic meron na din yan sa emitter. Yan. O, yung signal yan, magi-split yan, pupunta sa PFC circuit. Yan, tapos yung isa naman pupunta doon sa yan naman yung magti-trigger na voltage para gumana naman tong PWM natin. Tapos magkaka 12 volts at saka 24 volts na. Dalawa kasi yung pinapalabas nito mga bro yung 24 volts para sa inverter at saka 12 volts para sa mainboard. Mga bro, alam ko napahaba na yung video ko pero mabilis lang to mga bro. 1 minuto lang. Marahil mga bro, naiisip nyo kung bakit kaming mga saksi ni Jehovah ay nangangaral. Yun po ay dahil sa aming pag-ibig sa Diyos na Jehovah at sa aming kapwa-tao. Dahil naniniwala po kami na ang salita ng Diyos ay nakakapagligtas ng buhay at nagbibigay din po ng buhay ng walang hanggan. At bilang pagsunod na din sa utos ni Jesucristo na binabanggit doon sa Mateo 28:19-20 na sinasabi doon na kaya humayo kayo at gumawa ng mga lagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa at tuturuan sila. Yun mga bro, kung gusto nyo pang malaman ng ibang impormasyon tungkol sa aming mga saksi ni Jehovah, ay ini-invite ko po kayo na i-click yung video na ilalagay ko na lang doon sa description ng video yung link. Paki-click na lang mga bro, 1 minuto lang yun na video. Okay, maraming salamat mga bro, ingat kayo dyan.